Ah! Ang aking mga mata. HMPH, Hanzang, Zunzang, Salot, tingnan mo ako. Parang Diyos ba? O parang tao? Diyos. Diyos nga. HMM, mas madali talagang manghuli ng dilaw na espiritu. 300 taong pagsasanay, nasa akin na ulit. Ah! Hindi ako tao. Ang mungheng ito ay talagang aso. Tinuring niya akong aso. Nag-ensayo ako ng 300 taon para magkaroon ng pagkakataong humingi ng titulo. 300 taon ng espiritual na enerhiya ay niloko ng asong mungheng ito sa isang pagkakataon lang. Dahil sa espiritual na Pyldores na ito, magpakabuti ka sa iyong pag-aaral. Pagkatapos ng 300 taon, ako ay gagawin kitang Diyos. Diyos ko, gagawin akong Diyos. Ito'y malinaw na gusto niya. Nalukuhin ulit ako pagkatapos ng 300 taon. Naku po. Napakasama ng mungheng ito, nanay. Gusto kong umuwi. Ay naku, ay. Pasensya na, nakalimutan ko ang gamit. Ang galing mo. Bilang isang mangangaso, nagkunwari kang biktima. Ngayon, sila, tutulungan ka sa iyong pagsasanay. Sa hinaharap, gagawin mo silang mga Diyos. Ito ay patas. Tayo, sa Taishan Zhengjong. Sa paggawa, dapat maging tapat at bukas, patas, makatarungan. Ito, guro, na, sila, mabubuhay pa ba sila ng 300 taon? Bakit pakiramdam ko? Hindi tayo mukhang nasa tamang landas, parang may pagkamasama tayo, kalokohan. Anong kababalaghan yan? Hindi sila mabubuhay ng 300 taon, kasalanan nila yun. Anong pakialam natin doon? Tandaan, kapag nasa labas ka, laging tandaan. Tayo ay mula sa Taishan Zhengjong, tapat at marangal. Sige. Ang iyong pamilya ay malapit nang dumating, sundin mo sila pababa ng bundok. Ikaw ay magiging ganap. Ang langit at tao ay magkaisa. Pamilya, pamilya. Pababa ng bundok. 15 taon na ang nakalipas, bilang guro, noong natagpuan kita. Halos wala ka ng hininga. Ang napakataas na kapalaran, bigla na lang, nabawasan ng 3 bahagi. Ito. Bagamat, ang 3 bahaging kapalaran, sa wakas, babalik ito sa inyong tahanan, Lin, at magdadala ng kasaganaan sa inyong pamilya. Ngunit, sa huli, kayo ay mabibiktima ng masasamang nilalang. Xiaozing, Shenga, nandyan ka ba? Xiaozing, ay naku, sa wakas natagpuan ka na namin. Tatay, nanay, ate, pangalawang ate, sa wakas natagpuan na natin si kuya. Ay, ako'y ampon ng pamilya Lin. Hindi kayang akuin ang mabigat na responsibilidad ng pamilya Lin. Anong sinasabi mo, ampon? Ate, Lin Yuwei, pamilya Lin. Ang estilo ng kwento na ito, bakit unti-unting nagiging, parang may mali. Parang kahawig ng mga pinapanood ko bago ako napunta rito. Drama ng buhay. Sandali. Ako. Parang nararamdaman ko ng malabo, ang mundo ng mga Diyos. Guro. Ang swerte, talaga bang nasa pamilya Lin? Kaka-rating lang nila, parang ako, magiging malabo na, ang pakiramdam sa mundo ng mga Diyos. Ang landas ng kapalaran, ang pinakahiwaga. Paano ito maibabalik, ay nasa sa iyo. Hanapin mo ang sagot. Sige na. Xiaozing. Xiaozing. Lahat kayo'y lumaki na. Ang pamilya Lin, hindi ba't masagana ang kapalaran? Pero itong tatay ko, tila, ang kanyang noo ay madilim at malungkot. Ito'y tanda ng malas, mukha ng hindi mapakilang mga ninuno. Shenga. 15 taon na. Kumusta ka dito? Mabuti. Xiaozing, sasanduan ka ni ate pauwi. Ate, Lin Ningbing. Ang bango niya, parang amoy ng demonyo. Nakikipagkaibigan ka ba sa mga demonyo? Kamusta, ate? Xiaozing, sa loob ng napakaraming taon, tiyak na nahirapan ka, hindi ba? Huwag kang mag-alala, kami, mga ate mo, tiyak na babawi kami sa'yo ng maayos.
Ang pangalawang ate, si Lin Yue. Mukhang kasing ganda ng bulaklak ng peach. Ang mga matay puno ng lamang. Tila may kilig ng pag-ibig. Malapit na ang kanyang kapalaran sa pag-ibig. Ito. Ang tubig sa tagsibol ay berde na halos itim. May dala itong kamatayan. Ang kapalaran, medyo kakaiba. Nanay, tatay, malakas ang hangin sa labas. Mabuti pang dalhin na natin si kuya pauwi. Oo. Tama. Tere. Uwi na tayo. Limang upuan lang ang meron sa sasakyan. Si kuya ay nasa lumang templo. Nandun na siya ng maraming taon. Hindi na siya dapat maghirap pa. Ganito na lang, mga ate, isama niyo si kuya sa loob ng sasakyan. Ako. Sa likod ng kotse na lang tayo magkasya. Sige. Grabe. Ito yung lasa ng green tea. Tunay. Talaga. Parang sa mga drama sa nakaraan. At saka, may proteksyon itong tao na ito. Hindi ko akalain na hindi ko matutukoy ang tunay niyang anyo. Napakalakas ng kanyang kapalaran. Ang kapalaran ng pamilya Lin ay naubos na ng ampon na ito. Lahat ay sinipsip niya. Xiaodong, paano ka nakapasok? Sa dami ng taon na nagpakahirap ka para sa pamilyang ito. Simula pagkabata, mahina na ang katawan mo. Dapat ikaw, napakabait mo talaga. Alam mo ang tamang respeto sa nakatatanda at marunong kang magmalasakit sa mga kapatid mo. Talagang akma, sa prinsipyo ng aming Taishan sect. Ikaw si Lindong, tama ba? Ang kapatid mo, sigurado na ako. Isang tabi ang usapin ng swerte. Kahit gaano pa kadramatic ang isang green tea, hindi nito mahaharangan ang liwanag ng aking landas. Halika. Halika, tutulungan kita umupo. Oy, sandali. Oy, hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, mula pagkabata, ang dami mong tiniis na hirap. Ang hirap na ito para sa'yo. Huwag na nating pag-usapan. Huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ni Donga. Donga, itigil mo na. Tama na. Kuya. Bayan, nanay. Ang swerte ay bumalik ng kaunti. Masarap ang green tea. Ang drama ay kamangha-mangha. Mas drama. Mas pinapakita ako ang tunay na liwanag ng aking pagkatao. Pag-akyat, malapit na. Kuya. Huwag ka nang magsalita. Alam ni kuya. Hindi masasayang ang iyong pagsisikap. Donga. Ay nako. Donga. Ay. Donga. Ma. Ayaw mo ba na masayang ang pagmamalasakit ni Donga? Ma. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Ang pagtutol ni Donga ay napakatindi. Palagi siyang nagsasakripisyo para sa pamilyang ito. Kayo, huwag niyo akong tratuhin ng iba. Dahil lang sa ako ang tunay na anak at hayaang masayang ang pagsisikap ni Donga. Ang Taishan Zhengjung namin ay palaging bukas at matuwid. Kayo, dapat niyo akong tratuhin tulad ng dati. Kung hindi, aalis na ako sa bahay na ito. Talagang natutuwa ako na wala kang masamang bisyo at alam mo ang pakikisama. Naiintindihan mo ang mabuting pakikitungo sa kapatid. Ako ay mula sa Taishan Zhengjung na palaging tapat at maliwanag. Tara, sakay na tayo sa kotse. Pwede rin nating tulungan si Donga na hindi masyadong maghirap. Bilisan mo, ma. Sakay na tayo. Ay. Tama ba ito? Lintik na linzing. Unang araw pa lang ng balik niya, nagpapakita na ng tapang. Akala mo ba may epekto yan? Lahat ng tao sa pamilya Lin ay kakampi ko. Ang dilim dito. Natatakot ako. Si Donga ay mahina ang katawan mula pagkabata. Paano siya makakatulog mag-isa sa trunk? Kailangan niya ng nag-aalaga. Dumating na. Dala niya ang drama ng maikling pelikula. Ay naku, talagang malalim ang pagmamahalan ng magkapatid. Lubos akong naantig. Itay, huminto ka. Zing, ang bait mo talaga. Masaya si ate. Ate, alam kong malapit kayo ni Bunso. Siguradong ayaw mong iwan si Dong mag-isa sa likod ng kotse. Tama ba? Naiintindihan ko. Tara. Tay. Tara.
Dali, dali, bilisan mo, dali, bilisan mo. Ate, tutulungan ka palabas. Ang dilim dito, ate, ate. Pumasok ka na. At alagaan mo ng mabuti si Bunso. Ay. Huwag mo akong hilahin. Ang balik ng kapalaran. Kahanga-hanga. Parang lalong nagiging malinaw ang pintuan ng langit. Ang pamilyang Lin na ito, kailangang balikan. Ang tunay na batang amo na ito. Ako na ang magpapasya dito. Ate, ate. Tatay. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang, Dong. Halika, Dong. Halika. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si kuya, sa labas. Ang dami niyang tiniis. Dapat lang naunawain ko siya, Dong. Kahit gaano pa karami ang hirap niya sa labas, hindi rin yun dahilan para siya'y apihin ka. Ang swerte ng pamilya Lin ay nasa akin. Pinagtiisan ko ito ng maraming taon. Pinakamataas, 1 buwan pa ang kailangan. Pagkatapos nito, maaabot ko na ang daan. Pero bumalik siya. Lin Zing. Ang tunay na tagapagmana ng sekta, tapat at maliwanag. Sige. Ikaw na ganitong tao, pinakamadaling harapin. Donga, talagang naghirap ka. Maghanda na ng hapunan sa bahay, para kay Donga, para mawala ang takot. Oo. Ang swerte ng pamilya Lin ay tatagal ng 1 buwan. Naubos na ng 5 multo ang lahat ng kayamanan. 70% ng swerte ay napunta sa may-ari ng bahay na ito. Napakaalaga, buong pamilya ay napaka-cute. Kung hindi lang dahil kailangan kong bawiin ang swerte, hindi ko sasamahan ang mga tanga na ito. Ay naku, ito na rin ang maitutulong ko. Maghanda tayo para kay Shenga. Pakuluan mo ang aking mayong dugo ng ginseng. Para kay Shenga. Oo nga, dahil ito ay isang hapunan ng pamilya. Tawagin natin, si Chenkyu at Chendion. Sila ang mga kasintahan ng iyong ate at pangalawang ate. Mga kaibigan din ni Donga. Isang nakatagong pamilya, higit pa rito. Mga pinili ng mundo ng mga immortal. Matagal ka nang nagtatago sa kagubatan. Baka hindi mo pa nakita ang tunay na nakatagong mga dalubhasa. Ngayon, makikita mo na rin. Nanay, tatay, ay, haha, narito na. Xiao Zing. Pakinggan mo ito. Ito ang magiging asawa ng ate mo. Si Hu Chenkyu. Si Kuya Hu, ngayon, nasa 2 antas na ng pagsasanay. Hindi na nakapagtataka na may kakaibang aura si ate, ang magiging asawa niya. Isang malandi at tusong sorrow. Ito naman, ang mapapangasawa ng 2 kapatid mo, si Shi Chenyan, isang anak ng langit. Ang kanyang kakayahan sa pag-insayo ay 4 na bahagi ng langit. Hindi nakapagtataka na ang 2 kapatid ay nagiging masigla. Ang mapapangasawa ay nag-insayo ng enerhiya ng pamilya. Halika, umupo. Ang pamilyang ito, ganito ba talaga kahilig sa mga demonyo at masasamang kulto? Kung wala ako sa pamilyang ito, siguradong maghihiwa-hiwalay sila. Ako, na lubos na matuwid at maliwanag. Kailangang iligtas sila mula sa kapahamakan. Ang kayamanan at karangyaan sa mundong ito, parang isang panaginip, sa marami, sa mata ng mga nag-aaral. Hindi ito mahalaga. Tayo ay nakinabang sa guro na si Donga, kaya tayo nagkaroon ng koneksyon sa mga nag-aaral. Xiao Zing, ikaw, kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila. Kailangan makipag-ugnayan ng maayos. Lin Zing, Xiao Weishan, Kaishang Zhengjung, direktang alagad. Hindi ko alam kung anong bundok at anong sekta ang pinanggalingan ng 2 Daoist, Xiao Weishan. Ang Taishang Dao ay tunay na sekta ng Dao. Matatagpuan sa timog silangang bundok ng mga immortal. Paano mo nagawang magpanggap bilang Taishang Dao? Magpanggap bilang tunay na tagapagmana ng Taishang. Magdadala ito ng malaking kapahamakan. Sabi ko na nga ba, palagi kong nararamdaman na ang Taishang na ito ay hindi tunay. Yun pala, ang tunay ay nasa timog silangang bundok ng mga immortal. Ngunit kapag nasa labas, ang pagkakakilanlan ay sariling gawa. Ang lahat ng nagdududa ay mga masamang nilalang. Hindi nakapagtataka na kakaunti ang mga disipulo ng aming sekta. Yun pala ay may mga nagpapanggap. Yung ano bang Southeast Immortal Mountain? Sa tingin ko sila ay hindi tunay. Ay naku, tama na.
Kayong dalawa, mga dakilang tao, huwag kayong magalit. Ang anak ko mula pagkabata, ay nalinlang at dinala sa bundok para mag-ensayo. Walang alam sa mundo. Ngayon, tayo, ay mag-uusap tungkol sa pamilya. Hindi tungkol sa pagsasanay. Hindi tungkol sa pagsasanay, ha? Oo, oo, oo. Kain na. Kain na kayo, lahat. Sige, Xiaozing. Lumaki ka sa kagubatan mula pagkabata. Hindi ka pa nakakakain ng masasarap na pagkain. Ito ang libong taong ginseng na iniingatan ng tatay mo. Sabi nila, kapag ininom mo ito, maaaring mapunan ang kakulangan ng katawan, at maaari pang mapataas ang kakayahan. Libong taong gulang na ginseng. Kapag ininom ko ito, maaabot ko ang bagong antas. Ang dalawang matandang ito, itinago ito para sa kanilang anak. Kung magpapatuloy ito, ang kapalaran ng pamilya Lin ay magiging papunta kay Linzing. Hindi pwede, kailangan siyang paalisin. Buti na lang may konsensya pa si Laudeng, pero itong ginseng na ito ay libong taon na. Sa aming Taishang daw, pangpakain lang sa mga hayop. Sige na nga, sa wakas, ito ay tanda ng kanilang pag-aalala. Tatanggapin ko na lang. Donga, anong nangyari sa'yo? Wala. Noong nakaraang panahon, nagpagaling ako kay nanay at tatay. Nawala ang lakas ko. Wala akong problema. Bilisin mo. Pakiusap, painumin mo si kuya ng sabaw. Parating na siya. May dala siyang panlilinlang. Paparating na siya. Linzing, kayo ay napakatuso. Hindi ba't pinapahalagahan ninyo ang pagiging tapat at maliwanag? Bakit hindi mo pa rin pinapansin si Donga? Pansin. Malalim ang inyong pagmamahalan bilang magkapatid. Ako ay napakatuso, maliwanag at marangal. Kailangan talagang hayaan. Kuya, salamat sa'yo. Nakakatuwa. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Kuya, ang buong pamilya Lin ay sayo na. Hindi ko kailanman naisip na agawin ito sayo. May naglagay ng lason, huwag na kayong kumain. Ikaw. Isa pang balik ng swerte. Sige. Masarap magwala. Laging magwala, laging masarap. Linzing, sira ka ba? Sa harap ng dalawang magagaling na ito, ganito ba? Gusto mo bang ipahiya ang pamilya natin? Linzing, gusto mo bang sirain ang pamilya natin? Hindi. Ate, bumalik ako para sumali sa pamilyang ito. Paano ko sisirain ang pamilyang ito? Ginawa ko ito para sa kabutihan ninyo ito. Para sa kabutihan namin, hindi ka kumain ng kahit isang subo, at binuwal mo ang mesa. Sumali ka sa amin, nilagyan mo ng lason ang pagkain ni Xiaodong. Anong oras na? At iniisip mo pa rin ang pagbuwal ng mesa. Hindi mo ba nakita si Dong? Lahat tayo ay nalason. Magandang intensyon. Inanyayahan mo ba ako pabalik? Kayo ba'y nag-aalala lamang sa akin na tunay na anak, at binabalewala ang damdamin ng ampon? Ikaw ba ang naglagay ng lason? Hindi ba ikaw? Ako. Anong ako? Ako, mula sa Taishang Zhengjong, ay palaging kumikilos ng tapat at marangal. Hindi mo man lang inaalala ang ampon na ito. Pero pinaghihinalaan mo ako, isang tunay na kadugo na naglagay ng lason. Ikaw. Talagang labis mo akong nakakaramdam ako ng lamig sa puso. Pero, ikaw. Mali ito. Hindi dapat ganito ang nangyayari. Tayo ay isang pamilyang nagmamahalan. Paano natin magagawa ang sakta ng isa't isa? Lasonan. Siguradong sila ang may gawa nito. Kami raw ang naglagay ng lason. Ang taong ito, sobrang walang hiya naman. Hindi ba't malinaw na paninira ito?
Linzing, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang dalawang monghe, may marangal na pagkatao. Paano nila magagawa iyon? Lagyan mo ng lason ang sabaw. At saka silang dalawa, hindi man lang nila nahawakan ang sabaw. Ang humawak lang, ikaw lang. Ay naku ate. Hindi mo naiintindihan ang pagsasanay. Sa Taisang Orthodox, isang tingin lang. Sila. Hindi sila tao. Dakilang dragon ng langit, dakilang batas ng Diyos, Buddha ng karunungan, guro kasi tiger ba? Lumabas ka, demonyo. Anong nangyayari? Totoo bang siya ay mula sa Taisang Orthodox? Nakikita niya agad ang aking tunay na anyo. Hindi pwede. Hindi ko na kaya. Magpapakita na ako ng tunay na anyo. Ano ba itong nangyayari? Bakit kailangan kong magpakita ng tunay na anyo? Ito na ba ang katapusan? Lason, nilason. Peke. Nako, ito. Ang ganda pa naman ng pagkain. Paano nangyari ito? Ito. Nako. Ang swerte ng pamilya Lin. Hindi pa nauubos. Hindi natin sila pwedeng pabayaan magpakita ng tunay na anyo. Pagkakamali. Ay nako, tigil. Hindi ako nalasan. Nagkamali kayo. Hindi siya nalasan. Xiaozing, narinig mo ba? Tigil na. Huminto ka. Ang swerte ng pamilya Lin ay sinipsip na nila. Kung lalabanan mo sila, lalo lang mawawala ang swerte. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan nilang ilabas lahat ng iyon. Hindi ba siya peke? Paano siya nagkaroon ng ganitong kakayahan? Buti na lang. Sayang, hindi nasipsip ang swerte. Kung hindi, nagpakita na sana siya. Labanan mo siya. Linzing, sinira mo ang mahalaga kong plano. Ikaw ang dapat mawala. Mas mahina lang talaga ang katawan ko. Walang lason ang sabaw. Mali ako sa pagdududa kay kuya. Kuya, patawarin mo ako. Luluhod ako para humingi ng tawad. Ay, Donga, anong ginagawa mo? Luhod, ako, halika. Ikaw, sasabihin ko sa'yo, 3 lang ang kailangan mong gawin. Huwag kang gagawa ng sobra. Ikaw. Ako ang tunay na tagapagmana, tapat at maliwanag, mapagpasensya sa kapwa. Gumalaw ka. Oo, sige na, bangon na, kapatid. Sasabihin ko sa'yo, ako'y mapagpasensya, 3 lang. Kahit isa pang sobra, hindi pwede. Ikaw. HMM. Ang swerte ay bumalik na. Sa mundo ng mga immortal, lahat ay naging mas malinaw. Sarap. Tama na. Huwag kang magulo. Kayong dalawa, mga pinili. Ang anak ko ay kakabalik lang mula sa kabundukan. Walang pinag-aralan. Hindi alam ang mga patakaran. Pakiusap, pagpasensyahan nyo na po. Ngayon ko na kayo ihahatid pabalik. Pagkalipas ng 7 araw, ikakasal na kami ni Ningbing. Sa oras na iyon, magiging pamilya na tayo. Siyempre, hindi ko na siya papansinin. Palem. Sige, tere. Kuya, pagod ka na rin sa kakalaro, di ba? Aakyatin kita sa taas. Tingnan natin kung aling kwarto ang gusto mo. Sige, pumunta ka na. Ningbing, sumama ka sa kanila. Huwag mo silang. Huwag ka nang gumawa ng gulo. HMM. Linzing, kahit may kaunting kakayahan ka, pero sayang, hindi ka talaga kasya sa pamilyang ito. HMM, huwag naman, kuya. Ayos. Ang ampon ay sinaktan ang sarili. Eksena ng maling paratang. Pinipilit mo akong talikuran ang pamilya. Donga, anong nangyari sa'yo? Linzing, anong ginagawa mo? Donga. Ate. Ako ang nadapa ng hindi sinasadya. Hindi ako itinulak ni kuya. Huwag mong sisihin si kuya. Linzing, ikaw ay walang hiya. Paano mo nagawang apihin si Donga? Ngayon, ako. Ate.
Ay! Ate, bakit ka rin nahulog? Ikaw. Ate, Donga. Linzing, ikaw ba ang nagtulak kay ate at Donga pababa? Sige nga, ngayong araw tuturuan kita ng maayos, ng mga patakaran ng pamilya Lin. Pakiusap, turuan mo ako, pangalawang ate. Pakiusap, turuan mo ako, ate. Yui. Ikaw. Kaya pala ito ang mga panuntunan ng pamilya Lin sa pamamagitan ng pananakit sa sarili para magturo. Donga, nakita mo ba? Natuto ka na ba? Ate, ikalawang ate, huwag na kayong mag-away. Ako ang may kasalanan, hindi sinasadya. Hindi naiinggit sa akin si kuya. Wala rin siyang balak agawin ang kwarto ko. Huwag ninyong sirain ang relasyon ninyo bilang pamilya, dahil lang sa akin na isang ampon. Donga, Yui, Ningding. Ayos lang ba kayo? Linzing, tingnan mo. Ginawa mo sa kanila ang ganitong bagay, pero hanggang ngayon, pinagtatanggol ka pa rin nila, ma. Simula nang bumalik ang taong ito sa bahay, wala nang katahimikan dito, pati tuloy sa harap ng fiancé ko. Napahiya tayo, nasugatan, kailangan mo siyang parusahan. Lumuhad. Nanay. Si ate at si bunso, nag-apa na ng ganyan, papaluhurin mo pa sila, paano mo nagagawa yan? Hindi ako sang-ayon. Ikaw talagang suwail na anak. Gusto kong ipakita sa'yo, ako ang luluhod para sa kanila, para matapos na ang usapang ito. Nanay. Ikaw. Si tatay ay naghatid sa dalawang kapatid na halimaw. Dapat pabalik na siya. HMM, Linzing. Hintayin mo na lang, napalayasin ka sa bahay. Ay nako, inay, ano ba itong nangyayari? Ay, ano ba ito? Bakit kayo nandyan sa sahig? Tumayo na kayo. Pasaway na anak, ikaw talaga, pasaway. Siya ang salot ng pamilya Lin. Kailangan siyang palayasin sa pamilya Lin. Hindi siya pwedeng palayasin. Kahit ampun lang si Lindong. Kahit parang aso lang siya, inalagaan ng maraming taon, may damdamin pa rin tayo para sa kanya. Ako si Linzing, ang tunay na tagapagmana. Sa ganitong paraan niyo siya parusahan. Parang pinaparusahan niyo rin ako. Masisira ang aking puso. Kung palalayasin niyo siya, mas pipiliin ko pang umalis sa pamilya Lin. Kasama kayo. Putulin ang lahat ng koneksyon. Ikaw. Ang swerte, malapit nang bumalik ng 10%. Buong mundo ng mga immortal, malapit nang maramdaman ito. Iyan. Ang pintuan ng kaharian ng mga Diyos. Talagang masarap ang pakiramdam ng pagparusa sa mga walang kwenta. Palaging masarap ang pakiramdam ng pagparusa sa mga walang kwenta. Anak. Aso. Siya, sinabi niya ang lahat ng mga salita ko. Galaw. Linzing, tinulak mo si Dong pababa ng hagdan. Pinilit mo pa siyang magsuka ng dugo. May konsensya ka pa ba? Talaga bang itong kwarto ay kailangan mong agawin? Hindi. Siya mismo ang nagsabi. Hindi niya sinasadya. Hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi ba kayo naniniwala sa kanya? Kayong lahat ay parang hindi tao. Bakit siya mukhang napakatapat? Talaga bang hindi siya ang nagtulak? Bakit parang medyo kakaiba siya? Naku, ang swerte ko. Parang nabawasan. Nahulog silang lahat mula rito. Sa mata ng aming Taisang Zhengjong. Ang bahay na ito ay tiyak na may masamang hangin. Taisang Zhengfa. Naku. Huwag sabihing nakita niya. Ang pagkuha ko ng swerte. 5 demonyong paglipat na ritual. Kuya, huwag. Nadulas lang ako. Malulos. Wala kang makikitang masama dyan. Donga, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung may problema ka, sabihin mo. Hayaan mong si Papa ang magdesisyon para sa'yo. Ikaw, huwag na. Nadulas lang ako. 1 kwarto lang naman. Kahit na ayaw ni Kuya. Kaya nga ibinigay ko na rin ito kay Kuya. Ay, talagang itong batang ito ay marunong. Sige, gabi na rin naman. Umuwi na muna kayo at magpahinga. 3 araw mula ngayon ay magandang araw. Kailangan pa nating dalhin si Zin.
para mag-alay sa mga ninuno. Ilipat ang libingan. Sige, umuwi na muna kayo at magpahinga. Terra, kaya pala. Ang mura kong ama ay may madilim na noo. Hindi mapakali ang mga ninuno. Ito, pati mga ninuno ay mawawalan ng swerte. Mukhang talagang nailipat na ni Lindong ang swerte. Kunin. Napakakapal ng enerhiya. Hindi ko ito mabawi. Mukhang ang nagputol ng aking kapalaran ay talagang magaling. Magbigay tayo bawat isa ng kaunting lakas ng kaluluwa. Gamitin ang 10,000 piso upang buuin ang sumpa ng pagpapahiram ng buhay. Kapag hinawakan niya ito, magkakaroon ng epekto. At kukunin ng 100 taon ng kanyang buhay. Itong si Linzing. Pagdating pa lang niya, sinira na niya ang plano ko. At inagaw pa niya ang kwartong may pinakamaswerteng kapalaran. Papatayin ko siya. Pumunta ka. 10,000 ginto. 100 taong buhay. Sampung libong ginto, 100 taong buhay. Sige, bigyan mo ako ng 10,000 cash, at dagdagan mo pa ng 100 taon ng buhay. Napakabuti nito. Hinawakan niya. Nararamdaman ng aking kaluluwa. Ang sumpa ay natapos na. Talagang naglakas loob ang batang ito na hawakan ang pera ng kapalaran. HMPH, bukas ng gabi, ang lakas ng kaluluwa nating tatlo ay kukunin ang kanyang buhay na parang aso. Walang hanggang pagpapala, mga tagasunod ng landas, may Diyos sa puso. Ang Diyos ay nasa itaas, ang tagapaglikha ng landas ay nasa itaas. Ako mismo ay bahagyang nakapagkamal ng kaunting yaman. Hindi ko magawa ang purong gintong katawan para sa inyo, kaya't nagawa ko lamang kayong balutin ng tunay na ginto. Huwag kayong magalit, huwag kayong magalit. May naramdaman akong kakaiba. Ang batang ito, ginastos niya ang pera. Anong tay siyang zongzong? Pati pera na hindi alam ang pinagmulan, naglakas loob siyang galawin. Hayaan mo siyang gumastos. Nagastos na ang pera. Ang buhay niya, atin na. Sa kalagitnaan ng gabi, si Yama na ang kukuha ng buhay niya. Ang pamilya Lin ay tuluyan ng magiging akin. Linzing, kasalanan mo ang masyadong mataas ang pangarap, pero ang kapalaran mo'y manipis na parang papel. Naglakas loob kang agawin ang swerte ng pamilya Lin. Walang lugar para sa iyong libingan. Sabi nga nila, kapag kinuha mo ang yaman ng iba, dapat mong alisin ang kanilang sakuna. Ginawa ng disipulo ang lahat para bigyan kayo ng gintong katawan. Umaasa ang disipulo na matutulungan ninyo siya. Kunin ang 100 taon ng buhay. Walang hanggang karangalan. Amataba. Magbigay ng 10,000 ginto, humiram ng 100 taon ng buhay. Nabuo na ang kapangyarihan ng Taoismo. Panahon na para bayaran ni Linzing ang utang. Ano? Namo amataba. Buda ng pagdating. Ano? Sa harap ng dakilang guro. Buda at dakilang guro, maawa. Magbibigay ng 10,000 ginto, 100 taong buhay.
Ang karma ay natupad na. Ang inyong ginto. Naigawa na ang gintong katawan para sa akin. Nasaan ang daang taon ng kapalaran? Sa harap ng Buddha at ng mga Diyos, ang dahilan ng maliit na halimaw, ay ang pagbigay ng 10,000 ginto. Ang nakatanggap ng ginto, ay kailangang magbayad ng daang taon ng kapalaran. Kayo ba ang humihingi ng daang taon ng kapalaran mula sa akin? Hindi, hindi. Kami ang mag-aalay ng daang taon ng kapalaran. Linzing, hindi ako tao. Mas lalo ka namang hindi tao. Yung pera na binigay ko para sa buhay ko, ginawa mong gintong rebulto para kay Buddha. Talagang hindi ka tao. Parang yung sinasabi ng aming ninuno, tungkol sa isang taong nanloloko sa lahi namin, ang Huang Xian. Parang aso na monghe na ganun ka rin. Sobrang walang konsensya. Kunin ang pera ko na binili ng buhay ko, para gawing gintong rebulto ng Diyos ng daan. Talagang napaka walang hiya. 100 taon ng swerte sa buhay. 100 taon ng pagsisikap na nauwi sa wala. Ang sekta ko ay tunay, marangal, at maliwanag. Bagamat hindi takot sa paghiram ng swerte. Pero ang ganitong matinding laban, syempre dapat ipaubaya sa mga bigatin, para gawin. Ang buhay ay naialay na, natapos na ang karma. Maaari na kayong umalis. Kami magpapalam na. Isa na namang 300 taon ng kultibasyon ang nakuha. Huwag kayong mag-alala. Ako'y tapat at marangal. Ako'y may utang na binabayaran. Pagkalipas ng 100 taon, tiyak na tutulungan ko kayong maging Buddha at makamit ang daan. 1 siglo ng pagtawid. Tulungan mo akong maabot ang landas. Kung makatagpo ka ng isang tusong monghe, naniloko ka. At sinabing pagtatawidan ka niya sa pagiging Buddha o sa landas pagkatapos ng 1 siglo. Tumakbo ka na agad ng malayo hanggat kaya mo. Mahirap, mahirap talaga. Huwag mong sabihin siya nga. Ang amoy na ito, napakatunay. Bakit? May halong pamilyar na amoy. Parang dilaw. Dilaw. Pagkalipas ng 100 taon, tatawid kami sa landas ng kabanalan. Salamat sa Buddha, at sa dakilang awa ng mga Diyos. Salamat sa dakilang awa. Yaksen. Mga Diyos at Buddha. Mukhang umalis na sila. Sakaling. Sakaling siya nga. Ang sinabi ni Master, malaki, malaki. Anong malaki? Mukhang niloko tayo ni Linzing. Ang taksil na iyon. Hindi ko akalain na nakuha niya. Ang mga imahe ng 2 santo. Hindi lang natin nakuha ang kanyang buhay. Nawala pa ang 100 taon ng ating buhay. Nawala pa ang 100 taon ng ating buhay. Hindi ba't sinabi mo na ang pinsan mong ito ay galing sa probinsya, isang ligaw na unggoy, na madaling harapin. Ngayon, tingnan mo, ibinigay ko sa kanya ang 300 taon ng aking kapangyarihan. Lahat ng iyon ay napunta sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Pagkalipas ng ilang araw, ang kan ng mga lin ay lilipat ng libingan. Ang aking guro ay personal na darating. Sa oras na iyon, sisipsipin niya ang natitirang swerte ng angkan ng mga lin. Gaano karami ang sininghat ni Linzing? Gusto kong ibalik niya ito ng doble. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Baka, hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos? Bakit ka mukhang pagod na pagod? Simula nang bumalik si kuya, pakiramdam ko nawawala ang swerte ng pamilya natin. Lalo na ako, inatake ng masamang espiritu, nasira ang kapangyarihan. Baka mali lang ang pakiramdam ko. Totoo nga. Simula nang bumalik siya, ang daming gulong nangyari. Lahat kayo nasaktan pa. Baka nga ang libingan ng mga ninuno. Tama.
Siguradong may problema sa libingan ng mga ninuno. Gusto ninyong ilipat ang libingan. Pero hindi pumayag ang mga ninuno, kaya't nagbigay sila ng maliit na babala. Ang aking mataas na sekta ay matuwid at maliwanag. Habang nandito ako, mapapanatili ang kapayapaan sa bahay. Pero kung wala ako, mag-ingat kayo, ang buhay ninyo, mawawala na lahat. Bakit parang pakiramdam ko, yung sinasabi niya, ay may punto. Ang galing niyang baliktaran ng katotohanan. Ang daming sinasabi, lahat ng mabuti at masama. Nasabi na niya, ang guro ko, ay bumaba na ng bundok, para, pagdating niya, ay mababago niya ang malas ng pamilya Lin, at gagawing, masagana ang aming pamilya. Sige, ngayon, ay maghanda na tayo, at agad na umalis, upang mag-alay sa ninuno, at ilipat ang libingan. Ito dati isang masaganang lupain. Ang biyaya'y naipamana sa mga susunod na henerasyon. Ngunit bakit ngayon, ang swerte ng pamilya Lin ay nauubos, at tila may tanda ng pagkalipol. Itay. Nagpadala ng mensahe ang aking guro kagabi. May lugar na 30 milya sa silangan, kung saan nagtitipon ng Dragon Vein. Napapalibutan ng mga bundok. Ito ay isang lugar ng magandang feng shui. Kung ililibing ang mga ninuno dito, ang pamilya Lin ay tiyak na magtatagumpay at mananatiling masagana. Magkakaroon ng bagong simula. Ang guro ni Donga ay nasa 3 antas ng Yuanying. Isang mataas na tao mula sa labas ng mundo. Ang lugar na natagpuan niya ay tiyak na isang lugar ng biyaya. Tunay ngang isang magandang lugar ito na makakapagbigay proteksyon sa pamilya Lin. Napapalibutan ng mga bundok, may ilog sa loob. Ito ay isang perpektong lugar. Ang walang utang na loob na anak na ito, kung maglakas loob siyang ilipat ang libingan ng mga ninuno sa ganoong lugar. Sa tingin ko, ang mga ninuno, kahit galit, kaya pa ring mabuhay. Shenga, dinala kita rito ngayon, para magbigay pugay sa mga ninuno. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lin. Sakto ang pagkakataon na ito, para kilalanin ang iyong pinagmulan. Ang seremonya ng paglilipat ng libingan ngayon, ay ikaw ang magtatapos. Sige. Matagal ko nang inihanda sa puntod na ito, ang paraan para baliktarin ang kapalaran. Basta't tumayo si Linzing sa harap ng ritual, lumuhad at magbigay galang, ang swerte ay may lilipat sa akin. Ang swerte na ito, kahit ayaw mong ipahiram, kailangan mo pa ring ipahiram. Ang galing mo. Kung talagang pupunta ako para mag-alay sa mga ninuno, baka, lahat ng swerte na nakuha ko kahapon, ay kailangan kong ibalik ng doble. Ay nako, kayo. Kayo talaga, sobra na kayo. Kami ang sobra. Kakauwi mo lang ng 3 araw. Dinala ka na namin para kilalanin ang mga ninuno. Ano pa ba ang gusto mo? Tama. Kahit 3 araw pa lang akong bumalik, pero si Donga ay bumalik na. 25 taon na ang nakalipas. Hindi nyo pwedeng isipin lang ang nararamdaman ko at tuluyang kalimutan ang nararamdaman niya. Ito, may punto siya dyan. Hindi kaya na overlook natin si Donga. Ay hindi siya kawawa. Ay, kapatid. Ay, huwag nang magsalita, ako'y matuwid at marangal. Walang sino man ang pinapayagan na makaranas ng kahit kaunting hirap. Hindi ako. Ang kapatid na lalaki sa aming bahay ay nagpakita ng maraming taon ng pagmamahal at inalagaan niya ang aming mga magulang at ate sa loob ng maraming taon. Ngayon, kailangan kang maging bahagi ng pamilya Lin. Halika, kapatid. Hindi ikaw, luhod. Halika, kapatid. Yumuko. Halika, kapatid. Hindi ikaw, luhod. Linzing, anong gagawin mo? Linzing, paano mo magagawang apihin si Donga? Sa tingin ko, kayo ang umaapi sa kanya. Ngayon, walang makakapigil sa kanya, sa pagkakataong ito ng pagkilala sa angkan. Hindi nyo dapat, dahil bumalik na ang tunay na tagapagmana, ay, balewalain siya, huwag pansinin siya, at huwag isaalang-alang ang kanyang damdamin.
Mukhang hindi namin masyadong naisip ito ng maigi. Wala akong iniisip. Kuya, ikaw na muna. Hindi mo ba narinig na ayaw ni Lindong? Kapatid, huwag na huwag kang maging formal sa akin. Ang aking kapalaran ay nagsisimulang mawala. Kuya, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lin. Mas mabuti pang ikaw ang unang magbalik loob sa ating mga ninuno. Kahit ikaw ay ampon, o tunay na anak, ikaw ay bahagi ng pamilya Lin. Siyempre, ikaw ang dapat. Ang pamilya Lin ay may dalawang mabubuting anak. Ang mga ninuno natin ay tiyak na masaya rin. Tiyaga. Magtiyaga ako. Ang ganitong kaunting swerte ay walang halaga, basta't mailipat ang libingan ng mga ninuno ng pamilya Lin. Ang swerte ng pamilya Lin ay mapupunta lahat sa akin. Lin Zing, hindi pa rin makakatakas sa kapalaran. Isa pang hibla ng swerte ang bumalik. Ang pintuan ng langit ay lubos nang nabuksan. Magiging matagumpay na ako. Donga, bakit hindi ka pa magpasalamat kay kuya? Salamat kuya. Walang anuman. Ang aming sekta ay tapat at marangal. Ang mga ito ay dapat ko talagang gawin. Sa totoo lang, akala ko si Xiaozing may masamang balak. Ako ang nagkamali, ate. Kahit ano pa ang iniisip nyo tungkol sa akin, ang Taishan sect namin ay palaging sumusunod sa tamang landas. Para sa lahat, naghahatid kami ng liwanag at pag-asa. Oo. Bakit parang ang batang to may kakaibang tama kahit mukhang maayos? Huwag na nga isipin. Ang mahalaga, bilisan natin ang paglilipat ng puntod. Tay, oras na. Simulan na natin ang paglilipat ng puntod. Sige, lipat. Dahil kinilala na ni Linzing ang kanyang angkan, pagdala ng kabaong, natural na si Linzing ang gagawa nito. Ang mga mabubuting anak at apo ng pamilya Lin ay magtutulungan para maprotektahan ang swerte ng pamilya Lin. Tama. Shenga, ang kabaong na ito, ikaw na ang magbukas nito. Ang kabaong na ito ay may sumpa, sinasara ang biyaya, at swerte ng mga ninuno. Sino mang humawak nito, magkakaroon ng sakuna. At kung malala, mawawala ang lahat ng lakas niya. Nanghihina ang katawan at nawawala ng lakas ng loob. Sila, gusto nilang ako ang maging pangatlo. Kuya, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi kaya. Ayaw mo ba? Kung ganun, sasabihin ko na lang ng direkta sa inyo. Sa totoo lang, nasa Shaoweishan ako, at natuto rin ako ng kaunting feng shui. Ang lugar na ito ay isang sandi. Kung ang puntod ng mga ninuno ay ililipat dito, ang pamilya Lin ay tiyak na mawawasak. Kalokohan. Kuya, sampain mo ba ang pamilya Lin? Xiaozing, anong ginagawa mo? Ang lugar na ito ay personal na pinili ng guro ni Donga. Ano? Hindi ba? Pati ba ang matanda ay pinagdududahan mo? Ano pa ang sinasabi mo? Ang tunay na sekta ng Shaoweishan. Nasa tunay na sekta ako. May mga koneksyon din ako. Pero sila, hindi nila kailanman kinikilala ang mga sangay ninyo. HMP. Mga ligaw na unggoy mula sa bundok. Natuto ng ilang galaw na pangkaraniwan. Akala nyo talaga marunong kayo ng mga lihim ng feng shui. Linzing, ngayon maraming mga tagasunod ang nagsasabi na ang lugar na ito ay humahadlang sa kapalaran ng pamilya Lin. Ngunit ikaw ay paulit-ulit na humahadlang. Bakit? Gusto mo bang maghirap ang pamilya Lin at maging malas habang buhay? HMPH, talagang mahirap hikayatin ang mga matitigas ang ulo. Tama na. Ang puntod na ito ngayon, kailangang ilipat. Ni ang mga ninuno ng pamilya Lin hindi na makatiis sa ilalim
Sa sobrang yuko nila, parang umuusok na ang ulo nila. Tatay, gabi na. Dapat na nating bilisan ang paglipat ng kabaong at muling ilibing. Sige. Simulan ang paglipat ng kabaong. Hindi ba't kayo mismo ang may kagustuhan nito? Kaya huwag ninyo akong sisihin. Kung magpapatuloy ito, tiyak na maaapektuhan ang aking kapalaran. Kakakita ko pa lang ng landas patungo sa langit. Hindi ko pwedeng sayangin ang lahat ng aking pinaghirapan. Sandali. Linzing, ano pa ang gusto mong gawin? Sa harap ng mga ninuno ng pamilya Lin. Ako si Linzing. Walang kapangyarihan, hindi ko talaga kayang pigilan ang paglilipat ng kanilang mga puntod. Hindi ko rin kayang panoorin ang mga puntod ng mga ninuno, inilipat sa lupang iyon. Kaya, napagpasyahan ko. Linzing, kahit anong gawin mo, walang silbi. Kailangang ilipat ang libingan ng mga ninuno, ang lahat ng swerte ng pamilya Lin. Akin na ito. Napagpasyahan ko. Putulin ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Ano? Nagdesisyon na ako. Naputulin ang relasyon sa pamilya Lin. Ano? Kung hindi ko mapipigilan ang pagkawala ng swerte ng pamilya Lin, kailangan kong pigilan ang sarili ko sa pagkawala ng swerte. Sige, ngayon pwede nyo nang ilipat ang mga libingan. Kaya mo, paano mo nagawang putulin ang relasyon mo sa pamilya Lin? Talagang napakasama mo. Hindi pa naririnig ang ganito. Kalokohan. Xiaozing, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala naman. Hindi ba ninyo sinabi na ililipat ang libingan ng mga ninuno dahil putol na ang relasyon ko sa pamilya nyo, Lin? Ang paglilipat ng libingan, hindi na dapat ako kasali dyan. Kaya, simulan nyo na. Totoo ba? Ang sinasabi ni Linzing. Ang lugar na iyon, talaga bang isang patay na lugar? Ate, niloko ka lang. Ang lugar na ito ay itinuro mismo ng aking guro, bilang isang maswerteng paraiso. Paano naman magagawa ng guro na lokohin tayo? Basta ilipat natin ang libingan ng ating mga ninuno dito. Ang swerte ng pamilya Lin ay tiyak na babalik. Kami ng kapatid ko ang magbabantay dito. Ano pa ba ang dapat nyong ikabahala kapag naantala ang tamang oras? Hindi na tayo aabot. Simulan, Guro Dong. Sa pinagpalang lugar na itinuro ni Ama, may 2 maestro na nagbabantay. Walang mangyayaring masama. Simulan ang paglilibing. Linzing, bakit biglang nagbago ang kalangitan? Siguradong ang ginawa mo kanina, ang naka-offend sa ninuno. Nako. Malaking malas ito, 10 taon ng swerte ang nawala. Mapapahamak ang buong pamilya. Naniniwala pa rin sila sa ampon na ito. Kung hindi lang ako matalino, ako na sana ang nawalan ng swerte. Yui, ayos ka lang ba? Linzing, ikaw ang may kasalanan. Nagkasala tayo sa mga ninuno. Linzing, bakit hindi ka pa lumuluhod? Humingi ka ng tawad sa mga ninuno. Tingnan mo, sabi ko na, hindi maaaring ilipat. Ngayon ayos na, nagkaproblema sa paglipat. Nagsisimula na naman kayong sisihin ako. Walang takot. Kita ko na ikaw ang nagkamali sa tamang oras. Kaya nagkaroon ng masamang epekto. Dali, ilipat na. Kami ang magbabantay para sa inyo. Walang mangyayaring masama. Lipat. Bilisan ang paglipat. Hayaan ang matanda, makaimli ng maayos, upang mapawi ang galit.
Linzing, ikaw ba ang may pakana nito? Bilisan ang paglipat. Hindi dapat makuha ni Linzing. Hindi tayo pwedeng lumipat. Hindi tayo pwedeng lumipat. Linzing. Kapatid, totoo pala lahat ng sinabi mo. Kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas ang pamilya Lin. Kailangan mong mag-isip. Ikaw, noon sa pamilya Lin, tinatawag mo akong kapatid. Hindi kita pinapuna. Ngayon nasa labas tayo. Ano ang dapat mong itawag sa akin? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ako. Ako ang tunay mong ate. Ano ang tawag mo sa akin? Ate, ikaw. Isa pang sinag ng lilang liwanag ang bumalik. Samantalahin ang huling pagkakataon. Kailangan kong kumuha ng mas maraming swerte. Sa harap ng altar ng mga ninuno, nang ahas kang saktan ng iyong kapatid na babae. Kami ang iyong mga kadugo. Talaga bang balak mong iwanan sina mama at papa? Linzing, isa kang anak na walang utang na loob. Ano ang tawag mo sa akin? Linzing, siya ang tunay mong ina. Ngayon, may problema ang pamilya Lin. Hindi ka lang tumutulong. Sinaktan mo pa ang tao. Ano ang sinabi mo? Malinaw ang sinabi ko kanina. Ako at ang pamilya Lin ninyo. Wala na kaming kaugnayan. Ngayon na may problema kayo. Anong kinalaman ko dito? Linzing, ikaw. Anong ikaw? Linzing, ikaw. Anong ikaw? Ay, pagkatapos mo siyang saktan, hindi mo na ako masasaktan. Sabi mo hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya sasaktan. Huwag kang lumapit. Dapat buo ang pamilya. Linzing, hindi ba ikaw ang Taishang Zhengjong? Hindi ba ikaw ang Sheng de Guangming? Ngayon, bakit hindi mo kami tulungan? Taishang Zhengjong Sheng de Guangming. Nagka-problema. Gusto mo akong ilagay sa harapan. Naalala mo ako nung may problema ka na. HMPH. Ang pamilyang ito, mas walang hiya pa sa akin. Ay nako. Nakalimutan ko. Niloko ako ng aking guro. Matagal na kaming pinalayas ng Taishang Zhengjong. Itong dalawa. Oy. Sila dalawa. Sila lang ang nakakakilala sa tunay na Taishang Zhengjong. Humingi ka ng tulong sa kanila. Ikaw. Nako, nagkamali tayo. Pagkatapos ng lahat, sila'y kadugo. Kahit paputulin ang relasyon, ang aking kapalaran ay nakatali pa rin sa kanila. Hindi pwedeng hindi lumipat. Darating na ang aking guro, basta't nandito siya. Siguradong magiging maayos ang paglilipat ng puntod. Tama. Handa akong isakripisyo ang daang taon ng lakas para protektahan kayo. Tama. Kami ang haarang para sa inyo. Sa kidlat ng siyam na langit, wala nang problema pagkatapos nito. Itay, ang tungkol sa paglilipat ng libingan. Kapag nahuli ng 1 minuto, ang swerte ng pamilya Lin ay mababawasan ng kaunti. Para sa pamilya Lin, bilisan ang paglipat. Lipat. Ngayon na, lumipat na. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, mawawala rin ang swerte ko. Kailangan nating pigilan sila sa paglilipat ng libingan. Hayaan silang makita ang tunay na mukha ng mga taong ito. Ay, sandali. Kayo. Hindi ba ninyo napapansin na may mali? Hindi ka na bahagi ng pamilya Lin. Umalis ka na sa lupain ng mga Lin. Ang paglilipat ng libingan ay hindi nasakop ng iyong opinyon. Malapit na ako sa tagumpay. Isang hakbang na lang. Hindi ko papayagan ang batang ito na sirain ang plano ko. Xiaozing, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang mali?
Ay nako. Una, si kuya at si ate nasa bahay. Nahulog sa hagdan. Hindi ba't dahil sa'yo? Sige pa. Ang ate at ikalawang ate, pati, nanay at tatay, kayo, tinamaan ng kidlat. Hindi ito. Problema ng puntod ng pamilya Lin. Ito ay, may masamang espiritu na nagdudulot ng kaguluhan. Ito. Ako, mula sa Taishan Zhengjong, ay matuwid at maliwanag, hinding-hindi papayagan, na may manakit sa harap ko. Ikaw, hindi mo ba sinabi na ikaw, ay hindi mula sa Taishan Zhengjong? Huwag mong pansinin ang mga detalye. Ngayon ako, titingnan ko, kung ano, kung may masamang nilalang na nandaraya. Dakilang kapangyarihan ng dragon, dakilang mantra ng langit, mga Buddha ng karunungan, dakilang guro kasi tiger ba, masamang nilalang, magpakita ka, nako. 妖孽现形！现形！现形！我要现形了！ 林正，你在干什么？还不快快住手！ 你竟然敢对姐夫们下手！你知道他们背靠何等山门吗？你是想要让林家惹怒修仙界吗？什么姐夫？他们分明就是妖邪，化作成了姐夫的模样，你们都被障眼法给蒙蔽了。 那是什么障眼法？他就是你姐夫，他可是修仙界的天之骄子。你还不赶紧住手！我看你就是疯魔了！你这么不想让我们林家迁坟啊？你赶紧给我住手吧你！走了，走了，我快要现形了。住手！哼，住手就得给你们老林家陪葬了。哼，区区邪祟，也敢阻我太上正宗成仙大道，啊，正光明，正光明！住手！有本座在，就算是有障眼法，也轮不到你在这里班门弄斧。哦，师傅，您来了。师傅，这就是林动的师傅，元婴三重天，寻常人难以企及。这就是修行了数百年的无量大师，他可是实力非凡啊！有他在，我们林家迁坟的事情一定没有问题。我们一起来拜见无量大师。拜见无量大师。总觉得好像哪里见过，这味道也熟悉，好像是，怎么是你啊？怎么是？ Ikaw pala. 我就 Sabi ko na, ang lasa nito ay napakapuro. Pala, kakilala ko pala. 师傅， Guro, 您认识？ kilala niyo siya. Oo, 无量 walang hanggan. 大师。 Ikaw ang maestro, tama ba? Ah, 我说这 sabi ko nga, parang pamilyar ito. Narating na ang antas. Ikalawang langit ng pagsasanay. HMPH. Talagang ang lakas na ito. Napakahusay talaga. Hindi pamilyar. Hindi pamilyar. Ha, sigurado akong nagkamali ka ng tao. Ang hirap-hirap. Kung makahuli ng ilang tao na nagpa-practice, para mapanatili ang aking kakayahan, mukhang iniisip na naman ako ng mga ninuno. 师傅， Guro, ito ang batang ito. Walang galang magsalita. Palaging hinaharang ang paglipat ng libingan natin. Dapat mo siyang turuan ng leksyon. Nga, sa tingin ko, tama ang sinabi niya. Hoy, kayo naman. Dapat ninyong pag-isipang mabuti. Ang puntod ng mga ninuno, may kinalaman ito sa kapalaran ng pamilya Lin. Kailangan itong pag-isipan ng malalim. Pag-isipan ng paulit-ulit.
Ganito, ang lola ko kasi, malapit ng mga anak, kailangan ko nang umuwi agad. Ay, guro, dahan-dahan lang, guro, sandali lang. Ito ba'y dahil sa bastos na sinabi ng anak ko? Na-offend ka ba niya? Papasensyahan ko siya agad sa'yo. Hindi, Linzing, hindi ka palumuhad, at humingi ng tawad sa maestro. Si Donga ay naghirap para makiusap sa maestro ng ilang araw, para tulungan tayo, na makahanap ng isang magandang lugar. Ikaw naman, sinabi mong iyon ay isang pangit na lugar, at hindi tayo pinayagan na ilipat ang libingan. Gusto mo pang paalisin ang maestro. Nakikita kita, balak mo talagang saktan ang pamilya Lin. Tingnan mo, ginagawa ko ang lahat para sa pamilya Lin. Pero ang pamilya Lin, laging ako ang pinupuntirya nila. Ay nako, hindi kailangang ilipat. Sa tingin ko ang puntod na ito, hindi kailangang ilipat. Tingnan mo, ganito. Tulungan mo akong magbigay ng opinyon. Sila naman, lahat sila sinasabi na mukha akong masamang tao. Ano sa tingin mo, mukha ba akong mabuting tao o? Ay, dumating na. Andyan na naman siya. Ang hirap kong makahanap ng dahilan. Nakakuha na naman ako ng 300 taon ng kapangyarihan. Ngayon, napansin na naman ako ng batang ito. Sabi mo, mukha ba akong mabuting tao? O isang Diyos? Mukha ba akong mabuting tao? O isang Diyos? Sabi mo, mukha ba akong tao? O mukha akong Diyos? Ay. Parang Diyos. Ay nako, sira na. Ang hirap-hirap kolektahin. Ngayon wala na naman. Oh my God. Mas madali talagang mahuli ang dilaw na espiritu. 300 taon ng pagsasanay, nakuha ko ulit. Anong nangyari? Guro. Maestro, ayos lang po ba kayo? Hay hindi, ayos lang. Talagang kahanga-hanga si Maestro Huliang. Kakaubos lang niya ng 300 taong lakas para tulungan tayong palayasin ang kasamaan. Tama ba? Ang libingan ng mga ninuno, mukhang hindi na kailangan ilipat. Tama ba ang sinasabi ko? Oo, tama. Napakasama. Sobrang sama ng taong ito. Gusto kong umuwi at hanapin si Mama. Guro. Hindi ba sinabi mo na kailangan ilipat ang libingan para makuha natin ang bayad? Ang paglilipat ng libingan ay para sa pamilya Lin na. Baguhin ang kapalaran para hindi maapektuhan ang pamilya Lin ng masasamang espiritu. Ngunit, ngayon, inialay ko na ang 300 taong lakas ko. Natulungan na ang pamilya Lin. Nalinis na ang masasamang balakid. Hindi na kailangang mag-alala. Ganito pala ang nangyari. Maraming salamat po sa inyo, dakilang maestro. Ginamit ninyo ang inyong lakas espiritual para tulungan ang pamilya Lin na malampasan ang sakuna. Maestro, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo. Ang pag-amin ay nagdulot sa iyo ng labis na pagod. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng 50 taon, ako ay pupunta mismo sa bundok ng mga Diyos at mag-aalay ng nararapat na paggalang sa iyo. Pumunta ka rito para humingi ng titulo sa akin. Hindi ako tao. Ikaw talaga. Isang aso. Tapos na ang mga bagay dito. Oo, Palem. Ay, guro. Kung sinabi ng dakilang tao na hindi na kailangan ilipat ang libingan, maghanap na lang tayo ng tao para ayusin. Umuwi na tayo, ha? Hindi na ililipat ang libingan. Hindi ba ililipat ang libingan? Ay. Hindi ka naniniwala sa sinabi ni Master Wuliang. Paano kung tawagin natin siya at tanungin ulit? Anong nangyayari? Parang pakiramdam ko, may nagtatangka sa akin. Ang tungkol sa paglilipat ng puntod, ay si Wuliang Tianzhen ang nagmungkahi nito. Bakit biglang nagbago? Mayroon bang taong gumagawa ng gulo?
Sinasabi ko sa inyo, masyado kayong nakakadismaya. Ha? Si Master Wu Liang, sa hirap at ginhawa, ginugol ang 300 taon ng kanyang pagsasanay para tulungan tayo. Hindi na nga marunong magpasalamat, pati ba naman siya'y pinagdududahan pa. Hindi ako, wala akong kasalanan. Siya ang guro ni Lindong. Pinagdududahan niyo siya, pati ba si Lindong? May masamang balak sa pamilya Lin. Paano naging problema ko ito? Ang galing ng batang ito sa pagbabaliktad ng katotohanan. Mas mataas pa kaysa sa kanyang kakayahan. Siya ang guro ni Lindong. Pinagdududahan niyo siya. Ibig bang sabihin pinagdududahan niyo rin si Lindong? May masama ba kayong balak sa pamilya Lin? Paano naging problema ko ito? Ang galing ng batang ito sa pagbabaliktad ng tama at mali, mas mataas pa kaysa sa kanyang kakayahan. Kahit pa wala silang kaugnayan sa dugo. Pero si Lindong ay nanatili na sa bahay namin ng mahigit 20 taon. Matagal na naming itinuring siyang parang tunay na anak. Ngayon, pinagdududahan niyo pa rin siya. Talagang, nakakadurog ng puso ito. Ganito ba ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Ako, bilang bahagi ng Taishan sect, ay kumikilos ng may dangal at kaliwanagan. Hinding-hindi natin hahayaang magduda ang iba sa sinseridad ni Donga. At lalong hindi natin hahayaang sirain ng iba ang relasyon ng pamilya Lin. Terra, umuwi na tayo. Tama ka. Si Donga ay bahagi ng ating pamilya. Hindi niya tayo ipapahamak. Tayo na. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Bigla kang nagbago ng plano. Talaga naman. Ay, hindi tama. Paano ako nakapasok dito ng kusa? Ako. Kapatid. Ang pagsara ng pinto, hayaan mo na si kuya ang tumulong sa'yo. Ay, hindi. Halika na. Ay, sandali lang. Ay, humiga ng maayos. Si Linzing na walang hiya. Anong Taishan Zhengjong? Sa tingin ko siya ay isang masamang kauto. Siguradong hindi kita bibigyan ng lugar para maglibing. Ang batang ito. Dahil sa kanya, hindi tayo nagtagumpay sa paglipat ng kapalaran. At nawalan pa ako ng ilang taon ng kapalaran. Ang bagay na ito, hindi natin siya dapat patawarin. Si Linzing, isang cultivador na walang malinaw na pinagmulan. Paulit-ulit tayong pinapaikot sa kanyang mga kamay. Ngayon, sisiguraduhin nating wala na siyang pagkakataong bumangon muli. Kahit ang bayani ay natutokso ng kagandahan. Gusto kong makita si Linzing. Kung totoo nga ba ang sinasabi niya, na siya'y ganap na matuwid at marangal. Bakit ba tila may bagong pagsubok na dumating sa aking kapalaran? May paparating na sakuna. Malaking malas nga. Tama ang sinabi ni ate. Nagkamali ako. Hindi ko dapat kayo pinaghiwalay. Mas mabuti pang sirain ang isang templo, kaysa sirain ang isang kasal. Masyado akong naging mapilit. Talaga bang alam mo na ang mali mo? Oo, alam ko na. Napakahalaga ng buhay. Ngunit mas mahalaga ang pag-ibig. Dapat ko kayong pinagbigyan. Linzing, naiintindihan mo. Napakabuti naman. Ate. Ngayon ayos na. Magkaiba ang tao at ang mga nilalang. Ngayon, kayo ay mga nilalang na. Wala nang makakapigil sa inyo sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ate. Ito. Ano ba ang balak mong gawin? Tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Hindi ako. Ano ba ang magagawa ko? Hindi ba ayon sa sinabi nyo, na magkasama sila ng bayaw, habang buhay? Ikaw talaga, ginawa mong isang halimaw si ate, Linzing. Sobra ka na talaga. Anong gagawin ko? Hindi ko naman kayang gawing tao si bayaw. Kaya ang nagawa ko lang, ay gawing isang sorrow si ate. Ganito, sila dalawa, pwede na silang magkasama habang buhay. Ang ate ko ngayon ay hindi makapagsalita, naging hayop siya. Naiintindihan mo ba talaga ang ibig sabihin ng ate ko?
Hay nako, tama ka. Hindi ko masyadong pinag-isipan. Ang ate ko ay isang ordinaryong Zoro lang. Ang bayaw mo ay may libo-libong taon ng karanasan. Hindi pantay ang dalawang ito. Paano ito magiging tama? Ako ang tagapagmana ng tunay na sekta, tapat at marangal. Paano ko papayagan ang ganitong bagay na mangyari? Maghintay ka, tutulungan ko kayong maabot ang inyong pag-ibig. Lin Xing, ano ang balak mong gawin? Ang isang tagang ito, sinira ang daan-daang taon niyang lakas. Sa ganitong paraan, makakasama na niya si ate, magpakailanman. Ngayon, masaya na ba kayo? Lin Xing, nabaliw ka na ba? Hindi ba? Wala namang sinasabi ang mismong tao. Bakit ka nagmamadali dito? Huwag kang masyadong lumampas. Alam mo ba, Hoge, may suporta ka mula sa Fox Clan. Gusto mo bang ang pamilya Lin ay kalabanin ng buong Fox Clan? Ako ang lumampas. Ang swerte ng pamilya Lin, inubos ng ligaw na asong gubat na ito. Ah, iniligtas ko naman kayo. Hindi kayo marunong magpasalamat. Sige na lang. Kayo, nakakapanlumo kayo. Iniligtas mo kami. Pinahamak mo kami. Tama na, ibalik mo na ang anak ko. Bilisan mo, bilis. Hindi, nanay. Kailan ko ba kayo sinaktan? Tingnan mo si ate, hindi ba siya buhay? Maayos naman siya, di ba? Buhay na buhay siya. Ginawa mo siyang ganito. Tapos sasabihin mo pang maayos siya. Ay, hindi ka isda. Paano mo malalaman ang kasiyahan ng isda? Paano mo nalaman na masaya ang ate at bayaw kapag magkasama? Paano mo nasabing hindi sila magiging masaya? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, magiging masaya ka ba? Hindi kailangang magpaalipin ang ate sa mga paningin ng lipunan. At hindi rin niya kailangang mahiwalay sa bayaw. Hindi na rin kailangang alalahanin ang pagkakaiba ng tao at engkanto. Sabi mo na ganito, ang pagmamahalan habang buhay. Hindi niya alam kung gaano siya kasaya. Nagpapalusot ka lang. Sa tingin ko, nasira ka na sa kabundukan. Paano ka naging ganito kalupit? Ginawa mong hayop si ate. Anong hayop? Paano niyo nagawang sabihin yan kay ate? Si ate, maghintay pa ng ilang daang taon ng pagsasanay. Makakaya niyang maganyong tao. Pagdating ng panahon, mas mahaba pa ang buhay niya kaysa sa atin. At mas iginagalang pa siya kaysa sa atin. Ikaw talaga, wala kang dahilan para magalit. Sa tingin ko ang batang ito, isa siyang masamang kulto. Anong sinasabing kinakain ng kapalaran? Gusto lang niyang sirain ang pamilya nating mga Lin. Napansin ko na kayong lahat sa pamilya ninyo ay kumakampi sa mga halimaw. Hindi kaya. Gusto ninyong maging mga Zoro rin para makasama ang ate ninyo. Hindi kaya. Gusto ninyong maging mga Zoro rin para makasama ang ate ninyo. Ano? Parang kayo. Hirap na hirap kayong iwan si ate. Oh, kasalanan ko. Kasalanan ko. Paano ko naman? Hindi naisip ang nararamdaman nyo. Talaga bang alam mo na ang mali mo? Alam mo na talaga ang mali mo. Paano ko naman? Maalagan lang ang kaligayahan ni ate. At tuluyang baliwalain ang nararamdaman ninyo. Alam mong mali ka. Huwag mong isipin na dahil sa malaking kasalanan mo, na basta ka nalang magsasabi ng ilang salita, ay patatawarin ka na namin. Tama. Kung ako ikaw, ay isusuko ko na ang aking kapangyarihan bilang pagsisisi. Sirain ang sariling kapangyarihan. Hindi pwede yan. Ang kapangyarihan ko ay kailangan para itama ang malalaking kasalanan ko. Ang pag-amin ng kasalanan ay isang malaking kabutihan. Kung alam mong mali ka, ibalik mo na si ate. Tama, kailangan mong magbayad sa kasalanan mo. Kung ako ikaw, ibabahagi ko ang kapangyarihan sa ate at sa bayaw para mabawi mo ang napakalaking kasalanang nagawa mo. Tama. Dapat itong itama. Paano ko naman? Gagawing Zoro ang ate lang. Ako ay mula sa Taishan Zhengjong. Malinis at matuwid. Paano ka nagkamali ng ganitong kababaw na pagkakamali? Ikaw, anong balak mong gawin? Siyempre, pagsamahin kayong lahat bilang isang pamilya. Gagawin ko kayong lahat ng mga hayop. O, hindi, mga espiritual na lobo. Ano? Lin Xing, nasisiraan ka na ba ng ulo? Lin Xing, hindi mo lang sinaktan si ate. Ngayon gusto mo pa kaming gawing mga hayop. Ate, paano ka naging ganito kasama? Naririnig pa ni ate ang lahat ng ito. Paano mo nasabing hayop siya? Hindi, ate. Ako.
Ako, ikaw. Anong ikaw mo? Ganito ka magsalita. Tingnan mo, gaano kasakit para kay ate. Nasasaktan si ate. Ganito na ang kalagayan ni ate. Maiintindihan pa ba niya? Ikaw. Napakalaki ng kasalanan mo. Ang mga hayop ay marunong ding magmahal. Gusto kong magkasama-sama ang inyong pamilya. Bakit hindi pwede? Hindi ba? Namimiss nyo ba ang ate? Hindi ba? Gusto nyo bang makasama ang ate? Lin Zing. Gusto mong magkasama-sama ang aming pamilya. Gusto mong maging kami. Hayop. Isang manlilin lang ba? Oo nga. Kanina galit na galit kayo. Hindi ba? Gusto nyo lang naman na magkasama ang pamilya. Kanina lang sinabi ni nanay na basta masaya si ate. Kahit manlilin lang pa siya. Ayos lang, di ba? Kung ganito kayo kadismayado, hindi ba dahil sa pag-aalala kay ate? Gusto mo bang makasama si ate? Hintayin mo, gagamit ako ng mahika. Tigil. Masaya kami. Oo. Si ate at si Bayaw. Magkasama hanggang pagtanda. Masaya kami. Hindi pa nga sapat. Talagang masaya. Talagang kontento. Sobrang kontento. Dapat sinabi mo agad. Akala ko, gusto nyo magkasama ang buong pamilya. Ganito na lang. Kayo na lang. Magpahinga muna kayo. Ate at Bayaw. Pakakawalan ko na kayo sa bundok. Aalis na ako. Ate at Bayaw, kayo ay, pakakawalan ko na. Sige. Aalis na ako. Nanay, ayos ka lang ba, anak ko? Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya pinabalik. Tingnan mo, pagbalik niya, ang dami niyang gulong ginawa. Tama ka. Hindi ba't sinabi nila na pagbalik niya, ang ating kapalaran, ay babalik ba sa dati? Bakit pakiramdam ko lalong lumalala? Maging si ate ay naging isang sorrow. Simula nang bumalik siya, ang kapalaran ng pamilya Lin ay lalong mahirap makuha. Hindi ko siya pwedeng hayaang manatili. Sa tingin ko, baka siya nga ang nagnakaw ng swerte ng pamilya Lin. Kailangan natin siyang paalisin agad. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pupunta na ako para humingi ng tulong sa aming ninuno. Pakiusap, bumaba ka na, ninuno. Ninuno, hindi ba pinababa mo na ang iyong guro dati? Wala rin tayong magagawa para maapektuhan si Lin Zing kahit kaunti. Huwag kayong mag-alala, ang aming ninuno ay nagprakti ng libo-libong taon. Ipapakiusap ko sa aking guro, na tawagin ang aming ninuno. Hindi ako naniniwala, na hahayaan ng aming ninuno, na magdusa ang kanyang mga tagasunod. Ang liwanag mula sa silangan ay dumating. Nararamdaman ko na ang pagbukas ng pintuan ng langit. Malapit na akong umakyat. Isang hakbang na lang. Sayang. Yung dilaw na hayop. Kung makukuha ko ulit ang lakas nito, tiyak na magiging immortal ako. Bakit? Lagi kong nararamdaman, may mga tao pa rin na nagtatangka sa akin. Guro, si Lin Zing, palaging sinisira ang mga plano ko. Kailangan mo akong tulungan dito. Ano na naman ang nangyari sa'yo? Guro, si Lin Zing ay ginawang hayop. Si Hu Chenkyu at ang ate ko. Ngayon, mas mahirap nang kunin ang swerte ng pamilya Lin. Kailangan mo talagang ipaghiganti ako, guro. Hindi kita guro. Ikaw ang guro ko. Yung bata na yon ay sinipsip na ang 600 taon kong lakas. Sa tingin ko, talagang ayaw mo akong gumaling. Guro, hindi ba? Talaga bang papayag ka na basta na lang mawala ang 600 taon ng swerte mo? Hindi ba ang ating tagapagtatag ay malapit nang bumalik? Bakit hindi natin bawiin ang lahat, kasama ang interes? Ano sa tingin mo? Nakakita na ako ng Weasel na humihingi ng titulo. Pero, ngayon ko lang nakita ang tao na humihingi ng titulo. Ang galit na ito ay hindi pwedeng palampasin. PayPal-abasin ko na ang dakilang guro. Para sa batang ito, hindi siya makakatakas sa parusa. Guro, pumunta na siya kay dakilang guro. Kapag dumating na ang dakilang guro, matatapos na ng tuluyan si Lin Zing.
Sigurado ka bang magtatagumpay tayo ngayon? Si Hu Chenkyu ay naging isang kaluluwa na lamang sa ilalim ng kanyang espada. Sa pagkakataong ito, huwag kang mag-alala. Si Lin Xing, sa kanyang mababaw na kakayahan, sa mata ng ating maestro, walang kwenta. Kapag kumilos ang maestro, si Lin Xing, tiyak na matatalo. Lolo maestro, kailangan mo akong tulungan. Ikaw na tanga, hindi ba kumuha ka ng ilang mga monghe para magdahilan at maging banal? Bakit ngayon ang iyong kapangyarihan ay biglang bumaba ng ganito kalaki? Hindi mo alam. May isang monghe sa mundo na gumawa ng kabaligtaran. Ginamit niya ako para magdahilan at maging banal. Niloko ako ng walang kabuluhan. 600 taon ng pagsasanay ko. Isang simpleng tao lang. Kayang kunin ang 600 taon ng pagsasanay mo. Nakakahiya talaga, Lolo. Ayon sa aking kaalaman, maraming dilaw na balat. Ang naloko niya. Kung pababayaan natin siyang magpatuloy, ang inyong mga alagad, malamang ay mapapahamak sila sa kanyang kamay. Kung ganun, ako na ang maghihiganti para sa inyo. Gusto kong makita kung kaya ba niyang labanan ang aking hamon. Ang liwanag ay sumisikat mula sa silangan. Ang pintuan ng langit ay bumukas. Nararamdaman ko, malapit ko nang maunawaan ang landas ng langit. Ang pamilyar na amoy na ito, hindi kaya. Dumating na ang dati kong kaibigan. Sa amoy pa lang, mukhang malapit lang siya. Kabataan. Hihihi. Huwang-huwang Shiner. Mas malakas ito kaysa sa naunang espiritual na lakas. Mas masigla, pero mas mapanganib din. Binata. Sa tingin mo, ako ba'y parang tao, o parang Diyos? Siya nga ang taong ito. 2 beses akong sinipsip, kaya nawala sa akin ang 600 taon ng pagninilay, ninuno. Baka naman nabigo rin siya. Sa tingin ko, ikaw ay parang Diyos. Sa tingin ko, ikaw ay parang, oo. Nagawa mo. Ha ha ha. Isang tao lamang. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Naku po, itong matandang ito, may kaalaman siya. Hindi ko na kayang itago. Baka ang aking kapangyarihan, mauubos ba lahat ng lakas niya? Hihihi, hintayin mo lang. Ang iyong kapangyarihan, akin itong sasakmalin. Ha ha ha, sa tingin ko ikaw ay Wu Tianjin-kei, langit ng Hautian, pinakamataas na kataas-taasan. Li ka na kamangha-mangha. Pinakatotoo ng Milua. Emperador ng Jade. Ang anyo ng batas ay sumanib. Ako'y naging isa. Nararamdaman ko, napakalaking lakas. Sumisiglang espiritual na enerhiya. Nararamdaman ko ito. Bumubukas ang pintuan ng langit para sa akin. Ahahaha. Makakamit ko na ang daan. Bakit parang gumalaw ang aking trono? May tanda ng pagkakawatak-watak. Putang ina. Tingnan mo kung sino ang mayabang ngayon. Ikaw na sumipsip ng aking kapangyarihan dati. Ngayon lahat ay babalik. Bumalik na. Nagtagumpay ako. Walang takot na demonyo. Nang ahas kang humingi ng titulo sa akin.
Nagtagumpay pa. Anong tagumpay? Sa tingin ko ikaw ay naging abo. Napakaganda. Nararamdaman ko ang swerte. Bumalik na naman. Malapit na. Malapit na akong magtagumpay. Mama, Papa, Ate. Kidlat at kulog sa loob ng bakuran. Parang parusa mula sa langit. Siguradong si Kuya. Napakawalang ingat. Pinaparusahan ng langit. Sa tingin ko, nararapat lang sa kanya, kung hindi dahil sa pagdating niya sa pamilya Lin. At hindi siya naging mapakali. Hindi sana nangyari sa pamilya Lin ang mga ito. Ay nako, itong pamilya Lin. Ano ba talaga ang nagawa nila? Kung mamamatay ka na sa labas. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Lin sana, paano naging ganito ang lahat ngayon? Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya nating Lin, hindi sana magiging ganito ngayon. Sinasabi pa niyang isa siyang marangal na tao, tapat at maliwanag. Sa tingin ko, isa siyang ganap na masamang kauto. Kakauwi pa lang niya ng ilang araw. Napahamak na si ate, kasama si Bayaw. Ate, kahit ano paman, siya pa rin ang kuya ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Talagang ikaw ang may alam. Kung ikaw lang sana ang tunay kong anak, mas maganda sana. Lalabas na ako para tingnan. Huwag kayong mag-alala. Siguradong aayusin ko ang bangkay ni Kuya. Ito. Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo. Hindi mo naman siguro iniisip na hindi na ako babalik, di ba? Ikaw. Paano ka nakabalik ng buhay? Kanina, nagbago ang kalangitan. May kakaibang pangyayari sa labas. Tiyak na nagalit mo ang kalooban ng langit. Nagbunga ito ng parusa ng Diyos. Tama. Totoo nga, ang pamilya ninyong Lin ang nagpagalit sa kalooban ng langit. Sinasabi ko, ang pamilya ninyong Lin. Araw-araw kayong nakikisalamuha sa mga demonyo. At ngayon, nagdala pa kayo ng mga espiritu ng dilaw na daga. Buti na lang at nailigtas ko kayo. Ikaw. Iniligtas mo kami. Yung mga nasa labas, hindi ba ikaw ang nagdala sa kanila? Ibig mong sabihin, kailangan pa naming magpasalamat sa'yo. Ay nako, hindi na kailangan. Kahit na ako, hindi tunay na anak ng pamilya Lin. Dapat ko rin kayong iligtas, mula sa kapahamakan. Pagkatapos ng lahat, ako ay sumusunod sa tamang landas, na may katapatan at kaliwanagan. Hindi ba't nararapat lang na iligtas ko kayo? Sayang nga lang. Itong dilaw na hayop ay hindi pinalad. Tinamaan ng kidlat. At ngayon, naging abo na lang. Pinuno ng mga ninuno. Kilala mo ba ang dilaw na hayop na ito? Oo. Galaw. Ano ang ibig sabihin ng pinuno ng mga ninuno? Pwede bang? May kaugnayan ka ba talaga sa dilaw na espiritu? Hindi. Paano ko naman makikilala ang kung anumang dilaw na hayop? Ang ibig kong sabihin ay, kung may dilaw na hayop na manggugulo sa pamilya natin, pwede kong tawagin ang ninuno natin para protektahan ang pamilya Lin. Talagang. May malasakit si Donga. Nandyan ang ninuno ni Donga. Mukhang ang pamilya Lin ay maaari nang maging panatag at walang alalahanin. Sige, bilisan mo at imbitahin na siya. Ito. Nga, sa tingin ko, gabing-gabi na. Ang pag-abala sa matanda sa ganitong oras ay parang hindi tama. Oo. Bukas na lang pag-usapan. Tumahimik ka. Gusto mo bang masayang ang kabutihan ni Donga? Donga, huwag kang mag-alala. Walang sino man ang makakaapekto sa iyong kabutihan. Pumunta ka na at tawagin ang Grandmaster. Nako. Ang ninuno ko ay tinamaan ng kidlat. Ang buntot niya ay nasa mesa pa. Paano ko siya tatawagin? Ay nako. Ano ba ang nagawa ng pamilya Lin? Kailan ba kami magkakaroon ng tahimik na buhay? Ito. Simula nang dumating si Linzing sa pamilya Lin, hindi na tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Hindi rin natin alam kung sino ang nagdala ng dilaw na espiritu na ito.
Oo nga, tingnan mo. Matagal ko nang sinabi na huwag ninyong hayaan ang pamilya Lin na makisama sa mga nilalang na iyon. Tingnan mo, ang dami tuloy na idulot na gulo. Katulad ng sinabi ni Kuya, tingnan mo, nag-akit ng napakaraming mga halimaw at multo. Ako, hindi ko sinabi iyon, pero buti na lang, nandito ako. Kung hindi, kayo, lahat kayo ay mapapahamak dahil sa dilaw na balat na ito. Nakikita ko sa loob ng bahay na ito, punong-puno ng kasamaan. Hahayaan niyo akong suriin ito ng mabuti. HMPH, hindi ko akalain na pati ang ating ninuno ay biktima rin ng halimaw na ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ubo, hindi mo ba sinabi na siguradong walang sablay ito? Paano pati ang ninuno mo ay natalo ng batang ito, ang dakilang ninuno ng Huang Xian? Hindi kayang talunin ng isang baguhan. Kung magaling ka, ikaw ang mag-isip ng paraan para talunin siya. Halos maubos na niya ang swerte ng pamilya Lin. Ang ninuno mo ay may libo-libong taong kakayahan sa pagsasanay. Ang batang ito ay nasa pagsasanay pa lang ng 20 taon. Paano magkakaroon ng ganitong kalaking enerhiya? Sa kanyang kamay, siguradong mayroong siyang lihim na sandata. Hindi nakapagtataka, tuwing sinusubukan kong silipin si Linzing, lagi akong napipigilan. Dahil kinuha niya ang napakarami nating mga yaman. Palitan natin ng isang mahalagang bagay, siguradong hindi siya malulugi. Dahil tayo ay isang pamilya, kamakailan, nahihirapan ako sa aking pagsasanay. Pwede mo ba akong tulungan? Kuya, isa lang ang ate ko. Saan nanggaling ang kuya? Tay, sa labas ka ba? May nahanap ka na namang anak. Ay naku, ikaw. Ay naku, anong murang anak? Ano bang sinasabi mo? Ako ang bayaw mo. Natural na pamilya rin ako. Ikaw ang tunay na pinuno, matapat at maliwanag. Hindi mo naman pwedeng hayaan ang pamilya na hindi umunlad, di ba? Wala siyang magawa kaya hindi niya ako mapaalis sa bahay. Kaya sinusubukan niya akong lokohin. Linzing, ikaw ay tunay na Taishang Zhengjong. Siguradong marami kang dalang mga lihim na kayamanan. Bakit hindi mo ibigay kay Bayaw para mapataas ang kanyang kapangyarihan? Oo nga, Linzing. Sabi mo ang pamilya Lin ay madaling pasukin ng mga demonyo. Bakit hindi ganito na lang? Tulungan mo si Chen Dian na mapataas ang kanyang kakayahan para madagdagan ang taong magtatanggol sa pamilya Lin. Tama. Ang bayaw mo ay may suporta ng Qindian sect sa mundo ng pagsasanay ng immortalidad. Isa ito sa mga namungunang sekta. Kung ang bayaw mo ay makakamit ang mas mataas na antas, ang pamilya Lin natin ay maaari ring sumabay sa Qindian pataas. Oo nga. Ako. Tinutulungan ko siya. Oo nga, kung ikaw ay tapat, hindi mo gugustuhin na hindi mag-alay para sa pamilya. Oo nga, Sheng, kung may hawak kang anumang kayamanan o lihim na pamamaraan, ilabas mo na ito agad. Ikaw, kung matutulungan mo ang bayaw mo na ma-promote, kami rin ay lubos na magpapasalamat sa'yo. Grabe. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Gamitin lang ang ilang salitang salamat para ipalit sa kayamanan ko. At gusto pa akong i-blackmail sa moralidad. Sakto, wala rin naman akong moralidad. Tingnan natin kung paano nyo ako i-blackmail. Naku kuya, nag-aalangan ka ng ganito katagal. Baka naman ayaw mo. Naku. Syempre naman, kaninang-kanina pa ako nag-iisip ng mabuti. Talagang dapat kong tulungan si Bayaw. Ang pag-unlad ni Bayaw ay hindi na umuusad dahil sa iyo. May masamang enerhiya. Tatanggalin ko ang masamang enerhiya para sa iyo. Tutulungan kita maging immortal. Tatanggalin ang kahalumigmigan. Hindi na kailangan. Ang batang ito ay nakita na ang aking tunay na anyo. Huwag kang mag-alala dahil siya ay may mabuting intensyon. Hayaan mo na siyang tumulong sa'yo. Oo nga. Ang batang ito, ang naging dahilan kung bakit si ate at si Bayaw ay naging parang hayop. Pero, ngayon, taos-puso na siyang nagsisisi. Hayaan mo na siyang tumulong sa'yo. Nako, Bayaw. Hayaan mo na akong tumulong sa'yo. Kahit natulungan kita, mawawalan ako ng kaunting lakas. Pero kung matutulungan kita, masaya pa rin akong gawin ito.
Sa tingin ko, hindi na kailangan ito. Ang pagtanggal ng malas ay makakasira pa sa lakas ni Linzing bilang bayaw niya. Ako. Bilang bayaw mo, paano ako magpapakumbaba? Bayaw, pamilya na tayo ngayon. 那当你不是理所 Hindi ba't natural lang na tulungan kita? Bukod pa rito, ako'y isang tunay na tao na may malinis na hangarin. Kaya kitang tulungan na alisin ang negatibong enerhiya at tulungan kang makamit ang tagumpay. Masaya akong gawin ito. 能够帮你去 Kaya kitang tulungan na alisin ang negatibong enerhiya. Tutulungan kitang magtagumpay. Masaya akong gawin iyon. 还算你小子有点 May konsensya ka pa pala. 你就不要 Cheng Yun, huwag ka nang mahiya. Hayaan mo siyang tulungan ka. Hindi. Hindi na kailangan. 我就是一个鬼 Isa lang akong kakaiba. Ang aking kapangyarihan ay mula sa enerhiya ng mga bangkay. Ang batang ito ay malinaw na. Iniisip ako, Lan. Ay nako, pinipilit ko. Paano ko hahayaang magdusa ka ng ganito? Sa tingin ko, hindi na kailangan ito. Sa palagay ko, napakakailangan ito. Ang mga kasanayan ng mga halimaw ay lalabas. Lalabas. Cheng Yun. Ano to? Ano nangyari dito? Kanina maayos pa siya. Bakit biglang naging ganito? Lugmok ang pisngi. Mukha siyang namumutla. Sa tingin ko, parang hindi na siya tao. Ano bang nangyari? Totoo bang hindi na siya tao? Kaya nga sinasabi na ang pamilya Lin ay may kakaibang reputasyon na nakikisalamuha sa mga demonyo at multo. Linzing. Huwag mong isipin na dahil napilit mo akong magpakita, mas magaling ka na. Hindi kita palalampasin. 大家看清楚了吧？ Kita niyo ba lahat? 就是他的真。 Ito, iyan ang kanyang tunay na anyo. 大家看清楚了吧？ Nakita niyo na ba ng malinaw? Ito, iyan ang kanyang tunay na anyo. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Cheng Yun, ikaw ba talaga ay isang halimaw? Ang pamilya namin, ano ba ang aming nagawa? Paano mo napapasok ang dalawang demonyo? 我只差一步 Konti na lang, magtatagumpay na sana ako. 你小子 Ikaw ang may kasalanan nito. Papatayin kita. Taiji Bagua Formation. 你干什么？ Ano ang ginawa mo? 大家都听到了吧？ Narinig niyo lahat, di ba? Sabi niya kanina, papatayin niya ako. Ngayon, papatayin ko siya. Wala kayong pag-utol, di ba? Teka, 二姐， ate, isa siyang bangkay. Ano pang hinihintay mo? Ako. 我和程玉相处了 Matagal na kaming magkasama ni Chen Dion. Hindi ko man lang napansin na hindi siya tao. Sa bagay na ito, may kakaiba talaga. Oo, tama. Siguradong ang batang ito ay may ginawang paraan para gawing ganitong klaseng halimaw ang bayaw ko. 你也是修道， Isa ka ring alagad ng landas. Bakit wala kang kaalaman? 第一次见他。 Noong una ko siyang makita, alam ko na agad na hindi siya tao. Ang pamilya namin, ano bang nagawa naming mali? Bakit parehong hindi tao ang dalawang manugang namin? Ang mapapangasawa ng ate ay isang halimaw. Ang mapapangasawa ko rin ay isang halimaw. Ang pamilya natin ba, nakialam sa pugad ng mga halimaw? 之前 Hindi na nakapagtataka. Noong una, ang pamilya Lin ay napakamaswerte. Sa maikling panahon, naging pinakamayaman sa Yunhai. Pero nitong mga nakaraang taon, ang malas. Laging malas. Bakit? 终于明白， Sa wakas na intindihan ko. 是因为有 Dahil may isang tao na palihim na nagnanakaw ng swerte ng pamilya Lin. Kaya, ganito ang nangyari. 现在 Ate, ngayon, alam mo na kung ano ang dapat gawin, di ba? 二姐，你可不 Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Sabi niya ang swerte ng pamilya Lin ay sinipsip ni Shi Chengyun. Totoo ba iyon? Nang bumalik si Lin Zhenggang, mahina pa ang kanyang kakayahan. Bigla na lang, naging napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Siya nga iyon. Siya ang sumipsip ng swerte ng pamilya Lin. Siyempre, 当然是把你跟 siyempre kailangan palayasin ang salot na ito. Palayasin siya. 没错， Oo, tama. Palayasin siya. 我看出去。 Palayasin ako.
Simula nang bumalik ka, ang kapalaran ng pamilya Lin ay unti-unting bumagsak at ikaw naman, ang lakas mo ay patuloy na lumalakas. Hindi ba ikaw ang kumuha ng kapalaran ng pamilya Lin? Hindi, hindi. Tingnan mo ang itsura nating dalawa. Hindi mo pa rin ba alam kung sino ang mabuti at masama? Kamusta? Panlilin lang. Siguradong panlilinlang lang ito. Parang ako noong bago ako maglakbay. Nanunood ng mga walang kwentang drama. Ganito kalokohang salita, nasasabi mo pa rin. Bukod pa dyan, matagal na kaming magkasama ni Chen Dion. Kung isa talaga siyang halimaw, paano ako mananatiling ligtas at walang pinsala? Kaya lahat ng ito ay isang ilusyon. Ang dahilan kung bakit kayo matagal nang magkasama at nananatiling ligtas ay dahil kung buksan man ng zombie ang utak mo, mabibigo rin siya sa huli. Ang mga salagubang lang ang papasok at magugulat sa nakita nila. Ikaw. Palagi kong minamaliit ang mga mabababaw na drama at mga tanga. Hindi ko akalain na mas tanga pala ang nasa tabi ko. Lin Zing, paano mo nagawang murahin ang ate mo? Oo, mas pinili niyang maniwala sa isang bangkay na demonyo kaysa maniwala sa mga sinasabi ko. Pag-isipan nyo, bumagsak ang swerte ng pamilya Lin. Bumaba ang stock market at nalugi ang negosyo. Lahat ng masamang pangyayari, hindi ba? Nagsimula noong sila'y nagkaroon ng kasunduan sa kasal. Ito ang sinabi ni Lin. May punto siya. Kahibangan. Yu Wei. Bagaman hindi ako tao, ngunit hindi kita kailanman niloko. Kailangan mo akong paniwalaan. Pero, Yu Wei, pag-isipan mong mabuti. Simula nang dumating ako sa pamilya Lin, saka lang umunlad ang pamilya Lin. Ako ang nagpakilala sa inyo sa mundo ng mga immortal. Si Lin Dong, ipinakilala ko kay Huang Mei Laozu. Yu Wei, ang kayamanan at karangyaan sa mundo, walang halaga yan. Gusto ko pang magkasama tayo sa paglinang ng immortalidad, at maging walang hanggan ang buhay natin. Ay, ginagawa niya iyon para kunin ang enerhiya ng buhay mo, ang hininga ng isang buhay na tao. Kasabay nito, para nakawin ang swerte ng pamilya Lin, at pataasin ang kanyang kapangyarihan. Kayo, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Wala kang puso. Mahal niya ako. Nasa puso niya ako. Kung hindi, bakit ako lang ang pinili niya para sa swerte ng pamilya Lin at hindi ang iba? Bakit? Bakit? Dahil ikaw ay isang cute na tao. Bobo ka talaga. Mama, Papa, tingnan niyo siya. Hindi ba siya inosente? Nagagalit na siya dahil nahihiya. Ako ang nagagalit dahil nahihiya. Ang bayaw natin, matagal na siyang nakatira kasama natin. Lahat tayo ay nananatiling ligtas at maayos. Hindi ba ito patunay na mabuti siya sa atin? Wala ka bang masamang intensyon? Tama. Simula nang bumalik ka, ang daming nangyari. Sa tingin ko, ang dapat alisin ay ikaw. Kakasabi lang niya. Isang hakbang na lang siya mula sa tagumpay. Kung hindi ko kayo napigilan, kayo ay wala na sana. Yu Wei. Kanina sinabi ko, malapit na ako sa kaligayahan. Isang hakbang na lang. Yu Wei. Totoo ang nais kong pakasalan ka at makasama ka habang buhay. Alam ko na. Mahal mo ako. Huwag kang mag-alala, kahit tao ka man o multo. Palagi kitang sasamahan. Ano? Nakadepende siya sa malaking sekta tulad ng Qindian sect, kahit kunin niya ang swerte ng pamilya Lin. Isang karangalan pa rin iyon para sa atin. Wala kang kinalaman dito kahit kaunti. Tama. Hindi mo pinahalagahan ang dating kabutihan, at gusto mo pang patayin ang bayaw mo. Lin Zing, wala kang puso. Naiintindihan ko na, HMPH. Alam mong nagkamali ka, lumuhad ka at humingi ng tawad. Pakawalan mo na si Bayaw. Ang tunay na miyembro ng pamilya Lin ay hindi makikipag-usap sa akin ng ganito, masamang kaluluwa. Pati ang pamilya ko ay sinapian. Papadala ko kayo sa impyerno para ipaghiganti ang aking mga magulang. Liwanag ng Daijo. Hindi. Hintay. Huwag. Kapatid. Kasalanan ng ate. Nagbibiro lang si ate sa'yo.
Oo. Kanina lang kami. Nagbibiro lang kami sa'yo. Oh, totoo ba? 妖孽， Ang demonyo ni Gailan. Hindi mo ba ako niloloko? Tama, ha? Hindi kita niloloko. Nanay at tatay, nakita ka lang nilang dumating. Baka hindi ka pa handa, at madali kang malinlang. Kaya sinadya namin. Nasubukin ka. Tama ka. Tama ka. Oo nga. Kami, bilang pinakamayaman sa Yunhai, paano naman? Hindi namin alam ang tama at mali, hindi ba? Talagang nagbibiro lang ako sa'yo. Oh, 是吗？ ganun ba? Akala ko, naloko kayo, ng mga masamang nilalang. 不过， Pero, 不过什么呀？ pero ano? 不过，既然 Pero, 不是， kung hindi kayo mga masamang 想 nilalang, 问一下， gusto ko sanang 这 itanong, 个尸鬼 tungkol sa bangkay na ito, ano ang gagawin dito? Ito, 这个嘛， ito nga, 说不出来的， hindi masabi. 都是些许 Baka, lahat sila ay masasamang nilalang. Patayin, 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 patayin. Patayin, 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 杀。 patayin. 我现在能确定， Ngayon, sigurado na ako, ikaw ang pangalawa kong ate, hindi ka sinapian ng masamang espiritu. Yuhui, talaga bang gusto mong panoorin siya ng walang ginagawa? Napapatayin niya ako. Ate, siya ang bayaw mo. Paano mo siya papatayin ng totoo? Pumatay. Hindi pwedeng pumatay. Anong ibig mong sabihin? Xiao Zing, para sa ikabubuti mo ito, kapatid, tingnan mo, isa ka ring tao ng daan. Pagligtas ng buhay, makakagawa ka ng 7 antas ng mabuting gawa. Si ate rin ay para sa'yo. Nag-iipon ng kabutihan. Oo. Pakinggan mo ito. Patayin mo siya. Wala rin namang mabuting may dudulot sa'yo. Ay, ganito na lang. Gayahin mo si ate. Ibalik siya sa kagubatan. Ah, tama. Ang masamang kulto ni San. Yuhui. 成了，成了。 Nagawa na. Nagawa na. Halos bumalik na ang lahat ng swerte. Ako ay malapit na. Malapit ko nang maabot ang pagiging immortal. Ngayon, ikaw naman. Ang dalawang masamang kultong ito, paano natin sila haharapin? 现在轮到你了。 Ngayon, ikaw na ang sunod. Ang dalawang masamang kultong ito, paano natin sila haharapin? 没错， Ako. 现在 Tama 我 nga. 确定 Ngayon, sigurado na ako, si ate, ay kontrolado ng masamang kulto. Ngayon, ikaw na ang kailangang magpatunay ng sarili mo. Ako ang tunay mong ina. 正是因为你是我， Dahil ikaw ang tunay kong ina, 证明 lalo mo dapat patunayan na hindi ka isang masamang kulto. Kung hindi, kailangan kong ipaghiganti ang aking ina. Patayin, patayin, patayin. Anak, tama ka. Simula nang sila, dumating sa pamilya natin. Nagsimula nang bumagsak ang pamilya natin. Dapat silang patayin. Dapat silang patayin. Talagang dapat silang patayin. Oo. Anak, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Ngayon, hindi na ba ako masama? Kung ganun, paano naman ang dalawang masama na ito? Siya ang tunay mong ate. Kadugo natin siya, kapamilya. Ang masama sa ikatlo. Mahal. 还剩最后2名。 Dalawa na lang ang natitira. Makukuha ko na ang swerte. At magiging immortal na ako. Ito. Ngayon, oras na. Para patunayan mo ang sarili mo. 这么快就轮到 Ito, ganito kabilis. Ako na ba agad? Sabihin mo. Paano natin haharapin ang tatlong masasamang kulto na ito? Anak, kailangan mong magpakalma. Paano naman ito mapupunta sa akin? Simulan mo na sa kanya. Sa kapatid mo muna. Matanda ka na ba't nababaliw ka? Aba, ikaw talagang bata ka. Inalagaan kita ng mahigit 20 taon. Ngayon na ang oras mo para suklian ang pamilya Lin. Bukod pa riyan, siya ang kuya mo. Magkasing edad kayo halos. Dapat madali siyang kausapin. Sira ulo siya. Anong pag-uusapan namin? Napag-usapan niyo na ba? Siya. Simula sa kanya, dapat nagtutulungan ng pamilya. 互相威胁， Pero nagbabanta kayo sa isa't isa. Nagtutulakan. Mukhang lahat kayo ay masama. Linzing,
Pag-isipan mong mabuti. Alam mo ba, ako'y nasa likod ng Chindian sect. Si Chindian Patriarch ang aking guro. Binabantaan mo ako. Hanapin si Lan. Hoy, sandali lang. Kung papatayin mo ako, hindi ka palalampasin ng Chindian sect. Ang tatlong prinsipyo ay hindi nagbabago. Nagpalaki ng taong katulad mo. Malamang buong Chindian sect ay puro masamang kauto. Lahat sila, Lan, masamang kauto. Huwag kailanman hayaang manatili. Ikaw. Anong ikaw? Huwag mong sabihin, gusto mo rin bang kalabanin ako? Magaling ang ginawa mo. 我早就看出来，他们 Matagal ko nang napansin. Silang tatlo ay mga masamang kauto. Sila. Talagang mga masamang kauto sila. Tama. 写下我早， Mga masamang kauto sila. Matagal ko nang napansin. 他们几个都是写下我早。 Mga masamang kauto sila. Matagal ko nang napansin. Mga masamang kauto. Nakikisama ka pa sa kanila. Mukhang hindi ka rin mabuting tao. 等等， Sandali. 我跟他们不是一伙。 Kasama ko sila. Hindi kami magkasama. Ang aking guro ay si Wuliang Xianxi. Ayaw mo sigurong makialam sa mga tagapagsanay ng daan, di ba? Ang lakas ng loob mong magbanta sa akin. Ikaw, masamang kauto. Hindi ka talaga natututo. At nagtatangka ka pang kalabanin ako. Masamang kauto. Hindi dapat hayaang mabuhay. 你 Ikaw, 是林家养子， kahit naampun ka ng pamilya Lin, masama ang ugali mo. 不知道还 Ang iyong mga kakayahan, hindi ko alam kung ilan na ang napahamak. Ang iyong kapalaran. Kuya, ako na ang kukuha. Ikaw, gusto mo lang kunin ang aking kakayahan. Kalokohan. Ako ay mula sa Taishan Zhengjong. Tapat at marangal. Lahat ng ito ay para mailigtas ka. Teka. Teka. 还有什么话？ Teka. May gusto ka pa bang sabihin? Kuya, nagkamali ako. Ako. Hindi ko dapat ninakaw ang kapalaran ng pamilya Lin. Hindi ko dapat sinaktan ng pamilya Lin. Nagkamali ako. Kahit ano ang gawin mo sa akin ayos lang. Nakikiusap ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Nagkukunwaring humihingi ng tawad. Gusto niyang paluwagin ko ang pagbabantay. Talagang malalim ang kaisipan. Hindi dapat manatili ang masamang kauto. Hindi. Hindi. Napakaganda. Tapos na ang mga bagay dito. Bumalik na rin ang lahat ng kapalaran. Panahon na para umalis sa pamilya Lin.